Ibinasura ng Quezon City Regional Trial Court ang petisyon ni Second Gentleman Mans Carpio na ipatigil ang impeachment proceedings laban sa kanyang asawang si Vice President Sara Duterte. Kawalan ng jurisdiction na naging basehan ng desisyon ng korte. Binigyan diin ng QCRTC na base sa konstitusyon tungkulin ng Kamara na alamin kung may sapat na batayan ang impeachment complaints laban sa bise at kung dapat ba itong iakyat sa Senado para litisin. Hindi rin pwedeng manghimasok ang korte sa ginagawa ng Kamara. Ang dapat daw, sa Korte Suprema inihain ang petisyon. Pumalag si Vice President Sara Duterte sa mga alegasyon sa gitna ng impeachment proceedings laban sa kanya. Matagal na ako sa politika. Hindi ako kilalang tao na or politiko na vindictive. Kapag ako congressman, hindi ako titingin sa kung vindictive ba o hindi yung isang tao. Titingin ako sa ebidensya. Is this accountability or is this about removing a person who doesn't agree with the administration? Tugoy niya ng bise ng tanungin kung magiging vindictive o magigandi ba siya sa mga bumotong pabor sa impeachment noong 2025 at posible ring bumotong pabor sa kanyang impeachment ngayong taon. Ginit ng bise na walang matibay na ebidensya para suportahan ang impeachment complaints. Bari di itinanggi ng Vice President na binato niya ng laptop ang isa sa kanyang mga abogado na si Attorney Michael Powa. Sa isang text message sa GMA News, tinawag din niya ni Powa na fake news at completely false. Never in the history sa aking trabaho ako nagtapon ng laptop sa isang colleague or sa isang empleyado or sa isang abogado. Pangalawa, hindi ako gumagamit ng laptop kasi hindi ako marunong gumamit ng computer. Sa lahat ng mga documents, nire-rely ko lang yan sa kasamahan sa opisina. Sunod ay yung laptop ko, personal ko siya na laptop, binili ko siya, mahal siya, and hindi ko siya itatapon basta-basta.